Okay. Try nga natin to. Ito yung ginawa kong radish na ginawa kong ito tayo sa ilalim kukuha. Radish. May kakaiba siyang amoy, yung typical radish talaga. Naglalaway na ako. Okay, tapos try natin yung cucumber. Super. Yeah. Dagdagan natin ng radish, parang kulang. Namiss ko yung namiss ko yung pickled na radish tsaka carrots na laging kasama sa shawarma sa Dubai. Sana nakuha ko yung lasa. Let's see. Okay. Nag-pray na ako. Let's try. Ng ano muna. Super. 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 Thank you, Lord. Try natin may tahin. Spicy na siya, pero try natin. Iba talaga ang kick ni tahin. May kick kasi talaga siya kasi salted, spicy siya, na may asin, na may lime, kaya siya masarap. So happy. Super happy. Super. Purabayag, purabayag. Purabayag. Yeah. Finally. Super yummy. Gagawa ko yung pizza ko na to. Super. Ay, thank you. Hindi na masasayang yung mga nakuha ko na yung paano i-preserve itong recipe na to. Gagamitin ko para ma-preserve ang lahat ng radish kasi ready to harvest na siya. And marami-rami pa yon. At 4 na klase ang radish natin. May black, may puti, may combination ng red at white,
tapos may white. Ay, super. Nako, super. Tapos may inihaw ka na isda. Oh. Ay. Ay, 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 ay. Ay, thank you Lord. Thank you Lord. Sana lang natitikman ng mga kapatid ko to. Mami ko. Miss ko sila pagluto. Nahumusik lang pala. Dahil na-miss ko talaga sila. Miss ko mga kapatid ko. Kahit makukulit. Oh my God. Masarap na siya on its own. Pero, nakakadagdag ng kick si tahin dahil dun sa lime. Ayoko siyang dagdagan ng lime kasi ang sarap na ng asim. Masisira ang recipe ng paggawa ng pickles. I can wait matikman ng tita ko to tsaka ng tito ko. Buti na lang di ko tapon ng mga bote. May nagamit ako. Super. Tikman nga natin sa with ulam. Actually, kaya na siya ng ganun-ganun lang. Tignan natin. Dati di ako kumakain ng radish. Di ako kumakain ng kamatis. Pipino sa suka lang. Pero tinuruan ako ni Shane kumain ng mga gulay. Wala kang choice kasi wala kang choice. Sa kanya ako natutong kumain ng mga gulay. Kasi sa amin, halos kami magkakapatid, di kami kumakain ng gulay. Sa Dubai lang ako natuto. Kay Shane. Kasi hindi pwedeng walang gulay sa isang araw. Nung natuto akong kumain ng gulay, lagi na ako naghahanap ng fresh. Pero, dito lang ako nakatikim sa tanim ko na fresh na kamatis galing sa puno. Ay, hindi. Nakatikim na pala ako kasi nagtanim na ako sa Dubai dati ng kamatis. Nakatikim din ako. Masarap siya. Pero, I think masarap siya. Pero hindi ko maalala yung lasa. Pero yung tanim dito, I don't know. Basta parang siyang apple na parang siyang bayabas na I don't know. Hindi ko ma-explain. Basta masarap. Magtanim na lang kayo para maintindihan nyo anong sinasabi kung gaano kasarap. At wag gagamit ng fertilizer. Wag. Hindi ko gagamit ng fertilizer. Ang pampataba ng tanim ko is kinakausap ko lang siya lagi. Wala kasi yung kausap. Joke lang. Grabe.
Gagawa ko ulit. Sino kaya pagbibigyan ko? Sana magustuhan ng pinsan ko to. Well, gagawa ko siya ng ulam. Ka-partner. Grabe. Grabe. Pura bayag, pura bayag, pura bayag. Ako, maubos ko na ata. Super. Super duper. Super. Tapos, pag tumubo pa yung okra, tapos yung eggplant, nako. Gusto ng tita ko yung ginataang kalabasa. Nako, nako, nako. Super excited. Sarap magtanim talaga. Enjoy ko muna to. Bye! Thank you for watching!